Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At papakita ko lang sa inyo yung nabili ng anak ko. Goto Overload. Saan ito, anak? Lugaw House. Lugaw House daw sa may Pacific Mall. Bale, $9 isa? Oh, yung overload. Yung overload ay $9 isa. Medium size. So, merong itlog, chicharon, may laman loob, kawali. may lechon kawali, tsaka tokwa. May laman loob din, ano? Tsaka siomay. Tuwalya. Tuwalya yung laman loob. Yan. Try nyo pag nadaan kayo sa Pacific Mall. Nandun siya. Lugaw Overload. Lugaw House. To go lang siya? Hindi. Maganda yun. Pwede. Okay. Nasa parking area ako today. Kakatapos ko lang mag-break. And I'm just gonna show you kung ano nang natapos doon sa ginagawang bagong facility. Ayan, ang dami nang natapos, oh. I think nung the last time na nag-update ako, wala pa tong nasa front na to. Yan lang nasa likod na yan. Ngayon, ayan na, oh. Yeah, if you can remember, dito yata ako nag-umpisa na yan. Yan yung downtown. Matatanaw from here. And then, ito na siya. Yan. Na natin. Yan. Oh. Taas na. So, sa banda ron, 1, 2, 3, 4, 5, 6 floors. Yung nasa likod. Yung doon, yung white na yon, 6 floors yon. And then, itong nasa gitna is mas mababa. I think, nandyan yung, kumbaga, parang reception. And then, this one will be another 6, I guess. 1, 2, 3, 4. Oh, I don't know. Hindi ko sigurado. Pero anyways, yan yung daan. Yan yung daan, no? Can you see downtown? Yan. Ito na yung building. Laki na. So, 2027, we're going to move here. Ang aming bagong facility. Sayang naman tong old facility. Lumang pa ng parking sa taas, oh. Rooftop parking namin. Hindi rin namin alam kung anong plano nila dito sa old building. Wala pang definite. Maraming mga naririnig-rinig pero wala pa talagang definite. So, malalaman natin maybe kapag malapit na kaming lumipat. Medyo chilly yung hangin. Balik na ako. No more sweet 16. Wala na naman itong light niyo. Ha? 17. It's like Olivia Rodrigo. What? Happy birthday to you. Your face is Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. You make a wish. Make a wish. And blow. Yay! Happy birthday, my favorite son. Magandang umaga sa inyong lahat. Actually, past 12:47. Papunta kami ngayon sa mga grocery stores dahil sasamahan ko yung anak ko mag-Instacart para ma-experience naman natin. So now we're going to the nearest grocery store, which is the Superstore. So titignan namin kung meron doong client na makukuha siya. So meron siyang app, yan yun. Yan nakalagay, move to recommended stores. Kaya punta kami sa pinakamalapit muna and then later
punta kami sa iba. Yan, samahan nyo kami today. So, change location kami. Dito kami sa Walmart. Anto, Sage ba to? Sage Hill to, no? Yeah, kasi wala kaming makita doon sa superstore na malapit sa amin. So, dito kami tatambay para mag-antay ng anong tawag sa customer sa app. We got our first customer. Ayan, 20 items, Walmart. Tama-tama nandito kami. So, we're going. So, 4 items in the cart after 5 minutes. Another 5 minutes. We are at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 items out of 20. Hanap na namin yung last item. 37 items pala in total. Hindi pala 20. 37 items. And naka 30 minutes na kami. Kasi we went here at 10. Now, oo, tama. 30 minutes na. Last one, sure? Okay, magaling siyang pumili. It was supposed to be 53 minutes, but we did it in 31 minutes. Yay! Okay, bayad na kami. So, ito na lahat yung napamili niya. Mabayad lang. I just need to take a picture of the receipt. Okay. So, nag-start kami ng 1:10. And we're done everything. Papunta na kami sa sasakyan. 55. So, 45 minutes all in all. And, look, bale, yung inalot na time sa amin ng Instacart ay sobra-sobra pa kami. I mean, maaga kami. We did it earlier than what was allotted to us by Instacart. Kaya very good. Yung client, ang pinili niya is brown bag. Brown bag ang pinili niya. Kaya yan ang kinuha namin. So we learned something today. Dapat pala self-checkout kami nagpunta, hindi dun sa may kahera. Pero I'm not sure kung Walmart lang yon. I will ask my daughter. Tatanungin ko siya mamaya. Sa iba ba, self-checkout din yung mga nauna nyo? O Walmart lang talaga? I guess. Okay. So Walmart lang pala yung self-checkout. Kasi yung napuntahan nila yesterday, hindi naman self-checkout. Ngayon, i-deliver naman namin. Okay, now we're driving. Oops. Kabilis naman ito. You're driving so fast. So, nandito kami ngayon sa Walmart. Papunta na kami dun sa kung saan namin i-deliver. It's 5 minutes away from here. So, hindi na namin sasabihin yung address, but it's 5 minutes away from this grocery store. We earned $20. Ano yun? May tip? Na? It's already with the tip. Wow! Ito naman Nice. kami ngayon sa Real Canadian Superstore sa May Country Hills. Dito kami mag-aantay ng client o ng customer. Balik ulit kami sa Walmart kasi wala kami makuha sa Superstore. Meron siya ang nakuha agad dito nung bumalik kami sa Walmart. Ilang items, Yuri? 36 Items? 36 items. Punta na kami ngayon sa kung saan i-deliver. Ngayon lang kami natapos. Nag-start kami ng 3:18 and the time now is 4:36. More than an hour. Ang hirap naming hinahanap yung ibang items kasi katulad nung isang order niya, yung nagtagal kami sa Jumbo Minute, no? Minute Rice. Wala naman palang Jumbo Minute Rice.
nagtanong si Yuri doon sa isang staff doon. So, ang kinuha na lang yung next na size and then dalawa nun ang kinuha. Tapos, nag-message siya doon sa client. Okay naman, sabi nung client. Okay lang. So, ngayon, papunta na kami para mag-deliver. Yung bahay na pagde-deliver na namin is 8 minutes away from Walmart. So, malapit lang naman. And we have enough time actually. Ano pa rin kami, sobra pa rin kami doon sa, we have enough time pa. Hindi namin nakain lahat ng oras na yon. Kaya very good pa rin kami. Sana may magandang tip. How much is everything? Mas marami ngayon, ano? I think it's like I didn't pay attention. Yeah. Ang hindi lang maganda pala dito sa Walmart, wala silang yung talagang card for points lang. Nagtanong kami doon sa isang staff doon. Ang sabi, kailangan namin mag-apply nung card, yung credit card na mag-earn ng points, ganon, for Walmart. Akala ko noon parang ano siya yung sa superstore na may PC card na pwedeng points lang yung ma-earn mo. Hindi, not necessarily credit card siya. Ayaw namin mag-credit card kasi tsaka hindi naman yung card namin gagamitin namin pambayad dahil nga nag-i-Instacart si Yuri. Yun. So, $23 naman ang kinita niya dito. And this will be her last batch daw. Hindi na siya kumuha pa ulit. Kakain muna ako nito. Samosa savory chips. Chili lime flavor. Yan, while waiting for Yuri. Wap. Anak, atas, ay ganun mo dun, nakatasampa tayo, nakakahiya. Magandang araw sa inyong lahat at napakaganda na naman ang panahon namin. Mataas ang araw at double digit kami ngayon, so that means hindi maginaw. Kaya naka-coat lang ako. Manipis lang to. Hindi masyadong mainit. Sakto lang. Tama lang para sa ganitong klaseng weather. Medyo mahangin nga lang. Anyways, kakapark ko lang at medyo napaaga ako ng alis sa bahay today. At napag-isip-isip kong magkwentuhan tayo. Kasi at itong topic na to, matagal ko na tong naiisip nung simula nung nag-50 ako. Pumasok na sa isip ko to. Kaya lang, medyo hinay-hinay pa, wala pa ako dun sa edad na nararatel na ako kasi malapit na yung tinatawag nilang retirement. Kayo ba? Nasa edad na ba kayo na naiisip niyo yung tungkol sa retirement niyo? Ako kasi, or hindi, siguro tatanong ko muna kayo, anong edad niyo gustong mag-retire? Sa Pilipinas, alam ko ang retirement age dyan is 60, diba? Kasi naalala ko yung kapatid ko, 60 years old siya nung nag-retire. Dito kasi sa Canada, parang walang age limit eh. Pero yung pension, mag-uumpisa siya, pwede mo nang makuha at the age of 60. Tapos, pwedeng 60 hanggang 70. And then, yun namang pagtatrabaho, depende sa inyo kung hanggang anong edad nyo gustong mag-work. Like, for example, ngayon, kung saan ako nag-work, meron kaming mga healthcare aid na 70 years old na, pero kaya pa nilang mag-work. At meron naman yung mga maaga pa, gusto na mag-retire. Pero so far, dito sa place of work ko, wala pa akong nakita na nag-retire earlier than 65. Ganon. Usually 65 sila nagre-retire and above. Meron kaming nurse dito, registered nurse na nasa 80s na pero nagwo-work pa. Yeah.
Naisip niyo ba yon kung anong edad niyo gusto? Nung naisip ko yan, siguro nung sinabi ko nga, nag-turn 50 ako, sabi ko sana, by 55, makapag-retire na ako. Tapos nung kalaunan, naisip ko hindi pala pwede, kasi may mortgage pa kami. Yung mga anak namin nakatira pa sa amin, which is preference naman namin yun talaga. Gusto namin, kasama namin sila, lalo na sa panahon ngayon kasi mahirap umupa, napakamahal ng mga rent sa bahay. Ngayon, habang nag-iipon sila, total sila ay mga dalaga at binata, pwede silang tumira sa amin. Gusto namin yun na nakikita pa rin namin sila. So, naisip ko at this time, gusto ko siguro 60. Pero kino-compute ko kung magkano yung mga pension na matatanggap ko, maliit talaga. Dalawa kasi yun, CPP, which is federal, yun yung Canada Pension Plan. Yung isa naman yung sa work ko, which is LAPP, pension plan din siya. So, pareho yan na depende sa contribution mo. At saka kung how many years kang nagtatrabaho. Depende sa gaano katagal ka nag-work at kung magkano yung no-contribute mo para malaman mo kung magkano yung matatanggap mo monthly. Well, tinatry kong i-compute sa isip ko lang pag nag-60 ako, kung magre-retire kami na may mortgage, mahirap kasi mababawas yon sa pension namin. Kasi syempre pagka nag-retire kami, wala na kaming ibang source of income kundi yung investment namin, yung pension namin monthly, tapos may mortgage kaming babayaran, utility bills, mga ganyan. Ang daming mga dapat iplano actually. Medyo na ko pagka pinag-isipan yung retirement. Guguluhan ako. Pero may mga plans ako. Kasi like for example, 5 years from now, hopefully, matatapos na ng pag-aaral yung aking bunso. So, hopefully, magkaroon na rin siya ng work, para mabuhay siya sa sarili niya. And then, most probably, yung dalawang ate, baka may sarili na rin trabaho. Ang plano talaga namin mag-asawa, kung sino man sa dalawang dalaga namin mauna na maging capable na bumili ng sarili nilang bahay, tulungan sila para sa down payment. And then, like, for example, a first-time home buyer kasi is 5%. So, depende kung alin ang i-avail namin, kung 20% or 5%. Syempre, ibebenta na namin yung bahay. But, sisiguraduhin namin na pwede kaming tumira sa basement. Like, hopefully, yung makuha nilang bahay ay yung may walkout basement para may privacy kaming mag-asawa. As I have said, tutulungan namin silang magbayad ng down payment. So, ang mangyayari, let's say, binenta namin yung bahay, binigyan namin sila ng pang down payment nila, which will also count as our payment for living in their basement. Kumbaga nagre-renta kami. So, natulungan namin sila na bumili ng bahay. At the same time, pwede rin namin silang tulungan kung retired na kami at nandito kami sa Calgary, halimbawa, tulungan sa pagluluto kung busy silang mapasok, ganyan. Pero separate yung bill namin, like for example or pwede rin magbibigay na lang kami, mag-share kami sa utilities, ganun. Kasi meron naman kaming pera dahil nabenta naman yung house namin, mag-asawa.
Ganon. Yun yung mga future plans namin na, syempre plans na hindi namin alam kung matutupad, pero hopefully matupad. Pero that will be 5 years from now. Tingnan natin kung kaya naman or kung pareho silang yung dalaga, wala pang asawa, pwede din naman magtulungan din sila dun sa bahay. Ganyan. Tapos yung bunso, kung magkakaroon na siya ng trabaho, mag-share din siya dun sa bahay. Kumbaga tulungan na lang kasi actually dumating kami dito ng 2011, mas madali yung buhay eh. Kaya nga after a year nakabili kami agad ng bahay. Nag-mortgage kami agad kasi pareho naman kaming may trabaho. Tapos okay naman yung income namin, kaya namin magbayad ng mortgage. Pero sa ngayon kasi dahil dyan sa inflation at nagmahal na ang mga bahay, iba na yung panahon talaga. Unang-una mahirap bumili dahil mahirap makaipon para magbayad ng down payment para sa mortgage. Kaya yun ang naisip namin mag-asawa na plan for all of us. Kasi hindi lang naman para sa retirement namin yun. Kumbaga, two-way. Kumbaga sila magbe-benefit. At the same time, kami din magbe-benefit. Kasi ang plan namin ay maging snowbird. Dahil syempre pag umiidad na tayo, medyo humihina tayo sa lamig, di ba? So kapag malamig dito, winter season dito sa Calgary, uuwi kami ng Pilipinas or kung saan man namin gustong pumunta. Magstay kami doon for a few months, and then kapag tapos na yung snow, yung winter, balik na ulit kami dito sa Calgary. So kampante kami na technically parang ganon, umuupa kami sa basement ng mga anak namin. Alam naming safe kung ano man yung maiwan namin doon. Alam naming safe ang mga gamit namin. At the same time, safe yung mga anak namin sa taas kasi hindi sila nagpapaupa sa ibang tao. Ganon. So, natulungan namin sila at the same time, nagbe-benefit din kami dahil pwede naming iwanan yung mga gamit namin doon nang hindi kami nag-iintindi. It's another day today. At as usual, nandito na naman ako sa parking. Yung topic natin yesterday about retirement, talagang napakalaking big word, kumbaga, ang retirement, ano? Maraming dapat iplano, maraming dapat i-consider, maraming dapat isipin. Medyo stressful ng konti, ano? Pero mas maganda kasi yung planado mo yung retirement mo kesa sa hindi ka nakapagplano at all, di ba? Ano ba ang tingin niyo sa retirement? Nag-uumpisa na ba kayong magplano? Pinag-usapan niyo ba mag-asawa yan? Anong age niyo gustong mag-retire? At i-share niyo naman dito para baka makakuha ako ng konting tip kung iba yung planning ninyo sa plano namin. At maganda yung sharing of ideas, diba? But anyway, sana may nakuha kayong konting idea sa mga na-share ko sa inyo yesterday about retirement. And sa mga susunod na video talagang pag-usapan natin to kasi eto na kami papunta na kami doon. And gusto kong marinig sa inyo kung ano yung mga plans ninyo. Kaya laging merong retirement topic ang mga susunod na post ko. So magkita-kita ulit tayo sa susunod. And maraming salamat sa mga nanonood at kung napadaan ka lang dito sa channel ko, sana naman mag-subscribe kayo at mag-like ng video para makita ko naman kung talagang interesting yung mga sinishare ko na ideas sa inyo. And yun lang, isang magandang araw sa inyong lahat and I'll see you again sa susunod. Bye!